Yo, what's up guys? Welcome to my vlog. A day of my life dito sa Saudi Arabia. Alipin ng salapi. For today's video, ipapakita ko sa inyo ang trabaho namin dito sa loob ng factory at kung paano nabubuo ang 12 oras namin pagtatrabaho. Isa nga po pala akong machine operator. At bilang machine operator po ay bahagi na rin po ng trabaho ko ang mag-unloading ng sheet o parts na lahat ng mga nakating mula sa machine. Katulad nga po sa unang mga videos ko ay kailangan ko pong tanggalin isa-isa ang parts na yan. Kaya dito nga po sa part na to ay tinutulungan po ako ng kasama ko na Bangladesh. Dito po ay tulong-tulong po kami sa bawat trabaho. Katulad po niyan dahil mas maaluan po ang trabaho pag tulong-tulong. At sa mga hindi po pala nakakaalam, ang isang machine operator po ay in demand sa iba't ibang bahagi ng bansa, especially po sa Europa. May iba't ibang uri po ang pagiging machine operator. Tulad ko po ay isa po akong CNC laser machine operator. Yung mga kasama ko naman po ay nasa PM o profile machine. Dito po sa company namin ay malaya po kami makapag-aral o matuto sa bawat machine na nandito. Nang sa ganun ay ma-enhance o madagdagan pa ang kaalaman namin sa bawat trabaho na aming nakasanayan sa pang-araw-araw namin trabaho. At mabalik nga po pala tayo sa ginagawa namin dyan. Yung mga parts na po yan, ang mga kinating ko, galing po yan dun sa isang sheet na nakalatag dyan kanina. Bibilangin lang namin yan ng 700 sa bawat isang paleta. Nang sa ganun ay makuha namin ang saktong bilang ng target namin. At dito nga ay tinulungan na nga kami ni Paribon. Si Paribon nga pala ay isa ring CNC machine operator. Taga Pangasinan din siya at kababayan ko. Dalawa nga po pala ang CNC laser machine dito. Tag-isa kami. Bali dalawa po kaming panggabi at dalawa rin pong pang umaga. Matapos nga na yung mabuo ang 700 ay kailangan na itong tanggalin dito at palitan ng bagong paleta. At dyan nga po ay magmamala superman po ako dyan. Kukuha na lang ako ng isang paleta para mapaglagyan ulit ng bago. Paulit-ulit nga lang po ang magiging proseso niyan. Pagkatapos makating, kailangan i-unload at maglo-loading ulit ng panibago. Katulad po niyan ay kailangan na po namin ulit yan tanggalin at lalagyan po ulit ng panibagong sheet para sa panibagong cutting. Siguro po sa ngayon ay mas marami pa po ang hindi makakaunawa sa kung anong meron trabaho kami. Pero may mga nakapagtrabaho na po sa mechanical o industrial na kagaya nito ay maiintindihan po nila kung anong meron trabaho kami dito. Bukod nga po sa amin ni Bon na machine operator ay meron din po kami ditong welder, installer, electrician, technician. At yun at natapos na nga po natin yung ilagay sa paleta o ikamada dyan. Ngayon po ay tatanggalin na natin yan at maglalagay na po tayo ng panibagong sheet. Noong una nga po ay talaga hindi ako marunong mag-drive na forklift. Dito ko na lang po talaga pinagpursige ang pag-aralan kung paano mag-drive niyan upang magamit ko pag mag-isa na lang po ako sa bawat shift namin. Dito ay kung sino ang operator ng machine ay siya rin dapat ang mag-unloading o maglo-loading ng kanyang sheet. Nang sa ganun ay alam niya kung paano aayusin ang forma o ayos ng isang buong sheet bago katingin. Ang sheet nga po wala namin ay isang 3 meters by 6 meters. Sa bawat isang sheet ay kailangan mag-cutting ng 368 pieces. Itong sheet nga po pala na ito ay may kapal nga po pala siyang 8 mm. Ito po ay kinakating namin para magamit na maging paa o maging base plate ng isang itatayong structural o tinatawag ditong BLM na isang shelves na lagayan ng mga materialis na isang kumpanya. At yun nga, lumipat na kami sa machine ni Bon para tulungan naman namin siyang magbaba o mag-unload ng mga nakating niya sa kanyang machine. Dito kung mapapansin nyo ay makikita nyo yung unang video ko na ang kinakating ko ay mas makapal kaysa sa naunang pinakita ko kanina. Dito po kasi ako naka-assign ng mga nakaraang linggo. 20 mili po yung kinakating ni Bon. Kinakating ko naman po ng mga nakaraang linggo. At yan kung makikita nyo po sa video na yan ay nagmamadali po kami magbaba niyan. O paspasan po talaga ang pagkuha ng plate dahil mainit-init pa po yan at katatapos lang po niyan makating ng machine. Baka iniisip nyo po ay sobrang bigat po ng trabaho dito at bakit hindi na lang ako sa Pilipinas nagtrabaho. Kung iisipin mas maganda nga naman po talaga na sa Pilipinas na lang magtrabaho dahil araw-araw pa natin makakasama ang pamilya natin. At bukod sa malapit ay pwede nga naman may pagsumbungan ka ng bawat nararamdaman mo o kung sakali magkakasakit kayo may mag-aalaga sa iyo. Ngunit kabaliktaran po yun sa kagustuhan ko kasi mas mainam pa rin po dito sa abroad kasi dito habang nagtatagal ka ay lumalaki ang sahod
At dito at makakaipon ka pa, panigurado makakapagpundar ka ng kahit na anong gusto mo. Ang lahat naman ay nakadepende sa taong mag-abroad. Kung may gusto ka at may pangarap ka, kailangan mo magtiis at kailangan mo pa rin. At ayun, at natapos na rin po ang aming trabaho. Sa 12 oras namin pagpupuyat at pagpapagod, nakaraos na naman po kami ng isang buong araw. At syempre masaya ang lahat, lalo na pagdating sa uwian. Masaya na naman namin sasalubungin ang liwanag sa labas ng factory. Uwian na tayo guys. Ayan. Madilim tayong aalis, maliwanag na tayong uuwi. Ganito po talaga ang buhay sa Saudi. Kailangan magsumikap. Trabaho lang. Yun, tapos na po yung trabaho namin. Bye-bye! Salamat! Sa ulitin!